Good evening! For today's cooking vlog ay dinner naman ang ating lulutuin. So meron tayong chicken na minarinate, meron din tayong veggies, itong beans para sa ating veggies, at pagsasabayin na nating lutuin at palambutin. Gagawin nating chicken inasal yang chicken, and ito namang beans ay pwede na nating ahunin after 5 minutes. Gumawa din tayo ng side dish, yan, ang ating fresh fruit salad. Meron tayong slices ng apple, cucumber at saka itong carrots na napaka-healthy. Pagluto ng chicken, pwede nating i-fried na about 5 minutes at meron na tayong chicken inasal. O diba, napaka-healthy ng ating dinner. Dagdagan pa natin ang ating veggies ng kamote tops o talbos ng kamote. Maraming kamote tops dyan sa atin sa Pinas at napaka-healthy nitong kamote tops. Kaya ugaliin natin kumain itong ganitong mga gulayin. Kwentuhan ko lang muna kayo habang kami ay nagdi-dinner ni Mr. about kung ano yung mga permit na pwede nyong applyan kung gusto nyong pumunta dito sa Canada. Meron tayong tinatawag na visitor visa para ito sa mga gustong bumisita o mamasyal dito sa Canada. Ito ay visitor visa. Meron na din naman tayong tinatawag na TRP o Temporary Resident Permit. Ito naman ay doon sa mga taong may special exemption. At magkano ba ang bayad ng TRP? 200 Canadian dollars or about 10,000 pesos. Yan. And ano ba ang mga kakaibahan nitong TRP at saka visitor visa? Ang TRP ay pwedeng 6 months to 3 years. Depende sa sitwasyon. Pwedeng single entry or pwedeng multiple entry. At pwede rin kansilahin anytime ng mga official o government official na naka-assign dito sa ganitong mga permit. And meron din namang permanent resident para sa mga provincial nominee. So kami, permanent resident muna kami bago kami nag-citizen. Ang aming citizenship ay nakuha namin after ng COVID. Matagal din. Ang permanent resident naman ay mas mahal ang bayad kaysa sa temporary permit at saka sa mga visa. Siyempre dahil may mga mataas na kwalifikasyon, lalo na yung principal sponsor o